Tiyak ng zero ang budget para sa mga flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin siyang pagtutol sa investigasyon ng Kongreso sa mga proyekto kontra baha kahit pa isinasangkot din ang ilan nitong miyembro sa mga anomalya. Pero tuloy anya ang investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Pag natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na... Sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project, tinanong ko sa aking exclusive one-on-one interview kay Pangulong Bongbong Marcos ang matinding pagbusisi ngayon sa panukalang budget para sa 2026. Ang mga kongresista gusto nilang i-return to sender yung NEP. Is that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Kasama sa magiging pagbabago sa 2026 budget, magiging zero budget na ang mga flood control project. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng mga nabuking na mga project sa Bulacan at iba pang lugar na kung hindi ghost project, substandard naman. Kaya may gusto raw ang Pangulo na gawin ang mga kontraktor. Interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila, ayusin nila. O di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, buuhin nila. Up to specification. At their cost, wag. Kasama sa mga ikangay casualty ng flood control controversy, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ikinuwento ng Pangulo sa akin kung ano ang naging ugat ng pagbibitiw ni Bonoan. Mr. President, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Can you tell us how that conversation went? He decided, he said, I'm nakakaabala na ako sa'yo in terms of command responsibility. He said, I take responsibility for that. Dapat hindi nangyari sa ilalim ko, sa nung sekretarya ko na ito. So, bibitawan ko na lang. Sabi. And you chose Vince Dizon as your new DPWH Secretary. Why do you think is he the right person to clean up the department? He did a very good job in DOTR, and I think he understands very well what needs to be done. He will do whatever is necessary, even if it's a little difficult, kahit na medyo may magagalit sa kanya. Kaugnay naman sa ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado, sabi ng Pangulo, alam mo, prerogative ng Kongreso yan . Patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala na mga amin na may kaugnayan sila di ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power ang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. Pero tuloy na tuloy raw ang paggulong ng sariling investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa
campaign na ito? Wala talaga tayong magagawa eh. The truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan eh. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already eh. Kahit ayaw mo, masasagasaan ka ng sistema. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, atakihin ka para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales, nakatutok 24 oras.